patuloy ba ho tayo sa leader na weak? Itong administrasyon na ito, weak. Hindi mo nga siya nararamdaman eh. Kaya ang daming nagde-decide para sa kanya. Mukhang lulong sa droga. Nakalimutan ka. Ano? Yung kinukonsente at pinapalakpakan mo, nangungurakot at ginagamit na ayuda ang pondo ng gobyerno para mamili ng taong bayan. Ano yun? Hayagang pangungurakot. Impaired judgment yun kasi with blessing ng presidente. Correct. And shamelessness. Di ba nakakapagtaka? Dati ako nasa gobyerno, merong notice of cash allocation, papel po yun, tapos may saro, papel po yun, bago maging cash. Ako'y nagugulat ngayon ang dala-dala na bag ay puros cash. Puro cash na. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon natin panoorin si Ka Eric at si Dr. Lorin Badoy mga kababayan. Aminin man natin o hindi mga kababayan, marami sa mga kababayan natin ang nagsisisi na dinala nila itong si Bongbong Marcos bilang ating presidente ngayon. Paano ba naman kasi ang buong akala nila na once na nadala itong si Marcos Jr. magiging mapayapa at maunlad ng ating bansa. At higit pa dun umaasa sila na magiging ibang direksyon nito na di tutulad sa kanyang tatay na diktador. Pero anong nangyayari ngayon mga kababayan? Na parang naulit na naman ang historya o kasaysayan ng ating bansa at mas malala pa nga sapagkat bangag at mga buwaya na ang mga nauupo sa Malacanang. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, buong akala ng taong bayan na bumoto dito kay BBM magiging matiwasay, malinis ang kanyang pamamahala. Pero 2 taon pa lamang ang lumilipas, lantaran na nga ang mga kabulukan at kasamaan na nangyayari sa gobyerno. Na ngayon pa lang sa lalawigan ng Davao, tinetest na kung kaya ba nilang kontrolin ang nasabing lalawigan at isunod na ang buong bansa na magkaroon ng silent martial law. Di umano. Naku naman po. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Doc Lorraine, akala ko, nagtanong ka dati na magkakasama tayo doon sa isang henerasyon na nakita nating napaalis ang ama ng Pangulong ito. Akala natin maayos na. Akala natin lesser ang corruption. Akala natin ang media na dating aktibo ay magre-remain na aktibo. So, yung media, hindi natin siguro yun makukuha ngayon dahil naandyan ang counter which is the social media. Ang media ngayon, practically, ang decision nun to engage is decision ng may-ari. Exactly. So, kung hindi pabor sa'yo, at karamihan nun mga yun ay plutocrat, doon ako sa sigurado ang negosyo ko. Ang plutocrat ho is government governed by the elite, the wealthy. Mga oligarko. Ang oligarch po kasi maliit lang yun Oo. Pero dito, kung titingnan mo itong administrasyon na ito, karamihan na naandun around the president, lalo na pag tinignan mo yung private sector group niya. Singing hallelujah. Sila talaga yung nagsasabi na tama ang direksyon. Ang taong bayan, on the other hand, tayo yung nakakaramdam kung may ginagawa. Iba ho yung salita sa gawa. Ang gawa ho ang napaka-importante kasi sa isang leader, dapat this is done. It's already done. Hindi ho yung magpapanukala ka, magsasalita ka, tapos sa dulo wala namang kahanggan. Pangalawa, siguro ang malaking problema dito naging kampante tayo. Pagkatapos nating usigin ang mga nasa posisyon, naging kampante tayo, bumalik ang mga naghaharing uri na worse than the days nung bago mag-martial law. So yung ating kinalulungkot nung EDSA, di ba ang promise ng EDSA, supposedly magbabago. Ang promise ng EDSA, mawawala, mamimeno siyang korupsyon. Totally reject natin yung paradigm na yan The promise of EDSA, we rejected. And we selected someone who is not part of EDSA, who is an outlier, but who really worked for the people. And that was the former President Rodrigo Roa Duterte, the 16th President. And then, part of the decision-making natin as botante, gusto natin ituloy. Ituloy ang nagawa ni Presidente Duterte. Kaya tayo, ang tinitingnan natin,
yung anak tatakbo, tapos biglang sumama dito kay Marcos, siguro wala namang masyadong gagawing masama kasi legacy nandiyan ang mga na. Duterte, ho. Yeah. Di ba? Legacy na eh. Pag pumasok ka, 6 na taon, mahirap mong baguhin lahat. Ililigacy mo na yan sa Marcos at nandun si Mayor Inday para siguraduhin sustainable yung nasimulan at pagpapatuloy. At tayo nagulat dahil sa... Di ba sa 30 days pa lang, yung first 100 days, it wasn't the same. Bangungot. Di ba? Actually, 3 bagay kagad ang ginawa niya. Inabandona niya ang tamang foreign policy na hindi negatibo, hindi nag-uudyok ng digmaan, at hindi nanguyapapa o nagpapapapit sa interes ng dayuhan, lalo na sa Amerika. Binago niya ito lahat in less than 6 months. Pangalawa, binanggit mo Mamalo, nakita ng taong bayan na ang kanyang sinasabing unity was not about continuity. Unity para doon sa kampanya, para magagamit niya ang political sphere of influence ng mga Duterte. Pero yung programa ng mga Duterte sa good governance, baliwala sa kanya yon. Except na hindi niya mabitaw-bitawan sapagkat natatakot siya sa armed forces na bitawan ang National Task Force to end local communist armed conflict. Third, binalik niya ang mga patakaran na nagpapalakas ng kriminalidad at droga sapagkat ang law enforcement niya ay naging malamya. At instead, ay bumalik yung pagkontrol ng mga malalaking negosyante, full restoration. At ngayon, doon sa mga political na mga hindi sumusunod sa kanya ng mga puwersa, ginamit niya ang excessive abuse of state power in an early stage ng kanyang Correct, Sir Eric. Yung mga ginagawa nga niyang pang-ipit sa mga Duterte, isa na sa mga example ng panghaharas. Mantakin niyo yun mga kababayan, dati mong kasakasama noong eleksyon, tapos ngayon, binabaliwala mo at binabastos mo na. Grabe naman yan. Hala. Sa tingin mo ba, Mamalo, this kind ng pagpihit ni Marcos papunta sa authoritarianismo, full-scale na abuso sa mga kapangyarihan laban sa kanyang kalaban sa politika, at ang tumulong sa kanya ng mga kaalyado sa politika ay una niyang biniktima at ngayon ay pinapabayaan niyang maghari-arian ang malalaking mga negosyanteng pamilya at nasabi mo nga plutocracy ang kanyang style ng pamumuno at hindi ang taong bayan ang nakakabenepisyo nito. Saan nahahantong ito? In the midst of scandals na kanyang kinakaharap, skandalo sa droga, skandalo sa korupsyon, iskandalo sa kapalpakan, sa kabulukan ng gobyerno niya na pati flood control ay ninanakaw ng mga politiko, kinukonsinti pa niya. Malu, Professor, if you don't mind, just because I might just, so I won't forget, no? Marcos playbook, lahat nung sinabi ni Eric, di ba? And I really think, no, that this has happened because we did not learn our lessons, di ba? Yung kay Marcos noon, no? For instance ako, how is it possible that I who went to UP, anti-Marcos, ay ganyan, ano, na binoto ko pa, di ba? And then I realized now, we didn't really learn our lessons. Diba yung sinabi ni Santayana, those who fail to learn from the past are doomed to repeat it, diba? So, hindi natin itinuro sa mga anak natin, wala sa eskwela natin, diba? In fact, yung tungkol sa martial law, dapat nag-museum tayo, pero ang nag-museum yan ay ang CPP. At yun yung agenda nila ang nangyari. So yan lang, yun aking gusto ko sabihin. No, tama, ma'am. Sorry. Nag-agree ako doon. On your rejoinder doon sa aming pagtingin ni ma'am. Nag-agree ako doon sa sinabi ni Dr. Lorraine, no? Nakakalimutan nating ituro sa susunod na lahi. Kaya nga ang sabi ko pag nagkikita kami ng mga ka-generation ko, ang sabi ko, tapos na tayo. Siguraduhin lang natin yung susunod na henerasyon natuto sa hindi natin natuto. Alam mo bakit? Kasi busy tayo sa pagtatrabaho at pagsisigurado na meron tayong maiiwan sa ating mga anak. Tama. Dahil busy ka doon, hindi mo natingnan yung civic duty mo sa bayan at nagiging pag-eleksyon lamang, doon ka lang medyo tinitingnan, ano ba? Malapit na ho ang eleksyon, nalarapat na pag-usapan, ano ba ang karakteristik na hinahanap natin sa ating magiging leader? Patuloy pa rin po ba ang nangyayari na gumagastos ang legislative ng pondo na walang liquidation? Gusto ho nyo ba yan? Pangalawa, patuloy ba ho tayo sa leader na weak? Itong administrasyon na ito, weak. Hindi mo nga siya nararamdaman eh. Kaya ang daming nagde-decide para sa kanya. Mukhang lulong sa droga. Yung siguro ang isang reform na kailangan na final balita ko ni Congressman Duterte, yung mandatory na hair follicle exam
para sa mga nakaupo At appointed. at dun sa at appointed at dun sa tatakbo. So gawin po natin 'yan para hindi natin pinagdududahan ng ating Pwede. leader. Bakit? Kasi ngayon ang bali-balita lamang na gumagamit ng illegal drug, ng cocaine, no? Tapos may lumabas na nag-personal testimony na sinabi na Eyewitness. ako'y binigyan. Biro mo, apart from the president, you have the first lady. Asawa niya mismo ang... Then in Nagbibigay. another interview, nakita may 2 anak. So kasama kung sa- ang iyong inner circle sa pamilya ganyan, impaired judgment ka na nga dahil kailangan kang tumira para ka makapagdesisyon, napakahirap niyan. Katulad niyan, yan, kita nila. Hindi naman tayo ang gumawa niyan. RTVM ang nag-shoot dyan. This was April 9 only. At araw ng kagitingan, Araw ng kagitingan. Eric. At Yeah. Kaya powder sabi ko, talaga. ano ba Walang naman boundaries. ito? Kita mo, galit sila, pero wala silang sinasabi. Powder talaga, Mamalo. Hindi siya pulbo. Hindi naman nagpo-pulbo ito. Ayan, powder Oo. talaga. So, ikaw, sabi ko nga, nung pinanood ko yan, sabi ko, tama ba ang nakikita ko? Powdery Pinapahiya ba ng substance. RTVM itong pangulong ito? Kasi usually yan, alam mo yan, Lorraine, di ba? yes. Inaayos mo bago Pero wala humarap. kaming ganyang problema kay PRR. Huli na nga sa akto, no, mga kababayan. Tapos hanggang ngayon, deadma pa din na dapat katungkulan nga ng isang presidente na ipaliwanag ang kanyang side, no? Hindi siya dramista. Kaya, Not on that level. di ba, Buhok-buhok lang. Ganun, nakakalungkot yan kasi alam Powder mo, talaga, ma'am. yung decision-making process niya is impaired. At Yes. pag impaired ang judgment, Yeah, delikado. sunod-sunod yan. Tayo'y magkakagera. Yan. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa droga. Yun. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa ginagawa sa Davao City. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa KOJC na halos bastusin at ilugmok na. Grabe. KOJC. Tayo ay walang pakialam sa isang media. Isang media na tumatayo. Yes. SMNI na lang yung tumatayo sabi nga nung iba kong mga Ginugutay-gutay pa. sabi nung iba kong mga kaibigan sa media, bakit daw naman ganun? Ba't daw ako appear sa SMNI? Simple lang ho yun. Sila nagsasalita Kung magsalita kayo, a-appear ako sa inyo. correct. Di ba? Parang manunood ba tayo? Nakalimutan ka. Ano? Yung kinukonsente at pinapalakpakan mo nangungurakot at ginagamit na ayuda ang pondo ng Oo. gobyerno para mamili ng taong bayan. Ayun. Hayagan Ano po yun? ako. Hayagang Isa pa yan. pangungurakot. Impaired judgment yun kasi with blessing Correct. ng presidente. Correct. And shamelessness. Di ba nakakapagtaka? Dati ako nasa gobyerno, merong notice of cash allocation, papel po yun. Tapos may saro, papel po yun bago maging cash. Cash. Ako'y nagugulat ngayon ang dala-dala na bag ay puros cash. Puro cash na. Ay, paano ho yun? I have a theory, Malu. Malu, Eric, mga kababayan. Sige, no? ma'am. History repeats itself. 'Di ba? Talagang umuulit talaga ang kasaysayan sa buong ng buong sangkatauhan 'yan. At bakit siya umuulit? Umuulit siya, ang sabi ng mga ancient ng mga nag-iisip ng ganito, mga philosophers, umuulit siya kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na matuto, na baguhin. No? So Kumuha ng it's called the pag-aaral. redemptive art. No? So, ang Tama. ganda dito, napakaganda dito para sa akin, dito sa pag-uulit ng Marcos na ito. Ang bait talaga ng universe kasi parehong pangalan, Ferdinand Marcos Jr., Jr. no? May first lady na ganun din, no? Oo, Tapos merong abusado. Romualdez, ganun din. May plunder, may pagmamalabis, pag-silent ng press. Parang sinasabi ng universe, anong tingin nyo? Matututo pa ba kayo dito? 20 years pa ba bago nyo itong gagawin yung dapat nyong gawin? Cycle, So no? that's the redemptive arc of the Filipino. You know where you're going to put yourself the next time it happens. Kasi ang layunin ng kasaysayan ay hindi lamang po ang pag-aaral sa nakaraan, kundi bilang maging gabay para sa future. oo, yun. Yun pong purpose Yun ng naman ang pinaglalaban natin, Oo, yung kaya mga anak natin at salinahing Oo. Pilipino. redemptive at the same time restorative. Ibig sabihin yung mga nawalang values, mare-restore sa atin sapagkat nag-aral tayo mula sa karanasan, yung sabi ni Ma'am Malu sa kanyang kahenerasyon. Ma'am, hold your line sapagkat there is an important analysis na kukuhanin namin sa iyo Yes. tungkol dito sa laro ng survey na gustong ipahiya si Vice Presidente na siya daw ay nag-nosedive by 17% mula sa kanyang trust and approval rating. Samantalang si Marcos Jr., hindi nila ipinakita na ang net satisfaction rating ay 27%, napakababa. At among the modern presidents natin, isa ito sa pinakalugmok na rating ng presidente. Tunghayan natin ang ulat na ito. And then as a research fellow na marunong sa ganitong social political survey, magbigay po kayo ng analysis.